Lahat tayo, mayaman man o hindi, sikat o ordinaryong tao lang, kailangan ng taong masasandalan, makakausap, matatakbuhan anumang oras, o mahihinga ng tulong. That person could be a part of the family or a colleague, a friend, or an assistant. Sa showbiz, ang mga celebrity ay may isang taong kasakasama 24/7. Sila ang tinatawag na personal assistant. Sila ang taong maraming papel na ginagampanan sa buhay ng isang artista. Sila ay kapamilya, katrabaho, kaibigan. Good day, everyone. This is Jensen Kyra at ito ang show kung saan makikilala nyo ang mga bida sa likod ng bawat sikat na artista. Star Yeye! Dito sa Star Yeye, kikilalanin natin ang mga taong nasa likod ng bawat hinahangaan nating artista. Alamin ang trabaho nila, ang dahilan ng kanilang pagsisikap, at ang relasyon nila sa kanilang inaalagaang celebrity. British-Filipino celebrity Yasi Pressman joined showbiz in 2006. Actress, singer, dancer, VJ, celebrity endorser. Yasi is an accomplished young artist na naipakita ang kanyang versatility sa mga proyektong kanyang ginagawa sa telebisyon at pelikula. Sa ngayon, patuloy niya tayong pinapahanga bilang si Aliana sa top-rating action serye na Ang Probinsyano. And she is set to star with Sam Milby sa romantic comedy na pambansang Third Wheel. Now, it's time to meet the loyal and devoted person behind Yasi, si Ate Ruby. Isang dating OFW na nagsikap itaguyod ang pamilya at ngayon nag-aalaga sa isa sa hottest female young actresses ng bansa. Ako po si Ruby Tolentino, 44 years old, star yaya ni Miss Yasi Pressman. Taga rito po ako sa Rizal at mayroon po akong 4 na anak. First time ko po na mag-work as a yaya para sa isang celebrity po. Dati po ako nag-work for almost 10 years sa Middle East. Tutor nanny po. And then dito, ganun din po yung naging work ko nung bumalik ako ng 2012. Kaya po ako napasok dito dahil kay Seron, si daddy ni Ma'am Yasi, to work sa kanila as a house helper. And then, nung nakita ko si Ma'am Yasi, kinausap niya ako para maging PA niya. Pero hindi po agad ako naging PA kasi mas kailangan po ako dito sa bahay. Tapos, nirequest po niya, kinausap po niya ako na mag-PA po sa kanya. Kasi 1 month lang po ako na dito sa bahay nag-work. So, after a month, naging PA na po niya ako. So, it's 11 months or almost 1 year na ako sa kanila. Ating sundan ang mga activity ni Yasi at alamin ang pag-aasikaso ni Ate Ruby sa kanyang alagang celebrity. Ang trabaho ko po dito kay Ma'am Yasi as PA po niya, as yaya niya, is yung asikasuhin lahat ng kailangan po niya. Lahat ng mga magagamitin sa taping, ayusin ko yon, ihahanda ko bago sa taping, sa event, o kung ano man yung work niya for the day. Ito po yung mga gagamit ni food ni Ma'am Yasi na pinaprepare ko po every day. At saka yung mga kailangan niya, mga spoon, water, and fruits, juices, and syempre yung everyday medicine. Kailangan ko pong dala kasi sa lunch talaga magla-lunch siya. So, rice po yun. Pwede sa morning, hindi masyado, sa dinner. So, may brown rice siya. Yung brown rice, lunch na niya yun, tapos dinner na rin niya. At ngayon po, eto naman po yung mga damit niya, shoes, and other po na kailangan. Dadali ko na po sa car.
Kasi naglilipat po kami ng car. Minsan, ito more on sa event po ginagamit tong jeep kasi. Ayos, tapos, from here po kasi, ililipat ko naman yung mga gamit na galing sa kabilang kotse. Kukunin ko po yung bag na kailangan doon kasi para sa event. Kasi nandito po din siya. Ito actually, may mga damit po kasi to, may mga pang... Naka-ready to lagi dito naka-standby sa car. Naka-standby lang sila sa car lagi. So, sila yung nililipat ko na in case na may taping o kaya mga emergency clothes po niya to. Ililipat ko lang doon sa kabila. Actually, this is the bed na dapat nililipat. Pero pag event po, hindi po ko yung nililipat. Pag taping lang po ng probinsyano, okay lang Pilipina. Easy po talaga dahil mukhang gabi na rin po kami matatapos nito lahat. Noong una po talaga nung makita ko siya dun sa, yung picture niya dun sa office ni Sir galing ako ng agency. Nagulat ako kasi sinabi lang po sa akin na ang daughter nung pagtatrabahuhan ko po is an artist. So sabi ko, baka ano lang yan, sino lang po ba? Tapos nung makita ko yung picture niya dun sa magazine na nakadisplay sa office ng daddy niya, tuwa-tuwa ako kasi siya yung nakita ko nung kadarating ko pa lang from Middle. Hindi ko pa po talaga siya kilala. So sabi ko dun sa sa kaibigan ko, sino yung batang yan? Sabi ko, ang ganda-ganda naman. Ngayon po, papunta na po tayo sa gym, para mag-workout po siya. Papunta na siya sa gym po para mag-workout. So, kailangan niya ng water at saka yung gym bag. Tara po, sa loob. Usually, mga 1 to 2 hours siyang mag-gym. Pero baka ngayon mas maigsi kasi meron pang event na pupuntahan. So, iniwan ko na yung towel niya, yung gloves niya, yung mga kailangan niya. Tapos, just in case meron siyang kailangan, from time to time pupunta kasi ako dito. Nagwi-wait lang po ako sa labas. Hintayin ko siya hanggang sa matapos. Minsan, para hindi na siya magte-text sa akin o tatawag, tinitingnan ko kung may kailangan siya. So, pinupuntahan ko din siya kung okay siya. Tapos, kung matatapos na kami, gano'n. Dito rin siya maliligo after. Nandito yung bag niya with lahat ng mga kailangan niya pagligo. Tapos, yun. Okay, now, tapos na po si Ma'am Yasi dito sa training niya. Sa gym niya. So, papunta na po kami yun sa next event naman namin. Ngayon, tara na po. Natanong ko siya and she's enjoying her sa life. Sabi niya mahirap daw yung minakasunod. In more than a year of working together, kilalang-kilala na ni Ate Ruby ang kanyang alaga. At sa dami ng ginagawa nito, alam na rin niya how to keep her comfortable. Si Miss Yasi po ang unang celebrity na napagtrabahuhan ko. Masaya-masaya po ako na makasama o maging staff nila o magtrabaho po sa Ay po si Ma'am Yasi, pinapakita po yung bagong TV commercial with the client. Ang pagtatrabaho sa isang celebrity, nakakatuwa lalo na kapag talagang sikat na marami talaga siyang mga sked kasi talagang busy. Pero ang medyo mahirap lang doon yung kapag napupuyat. Pero kaya naman. Sa akin din kasi, medyo workaholic din kasi ako So, it's a blessing din kasi na maraming trabaho. At dahil laging kasama sa mga proyekto, ang glam team ni Yasi ang mismong nagpapatunay sa magandang samahan nito sa kanyang Ate Ruby. Napakabait po ni Ate Ruby. Maasahan ko talaga siya. Kaya siguro nag-work yung relationship nila bilang mas amo at saka si Yasi dahil parang may respeto sila sa isa't isa. Nirespeto ni Ruby si Yasi at ganoon din naman si Yasi kay Ate Ruby. Hindi lang basta yun yung tingin ni Yasi sa kanya. Mula sa pagtatrabaho abroad, talaga namang ibang mundo itong pinasok ni Ate Ruby. At enjoy siya dito. When we return, Yasi has something to say about her Ate Ruby. Abangan ang mga revelasyon na magaganap sa pagbabalik ng Star Yeye. Maaga pa lang asikaso na ni Ate Ruby ang mga kakailanganin ng celebrity alaga niyang si Yasi Pressman sa trabaho. Mula bahay, papuntang gym, hanggang sa product launch event,
Laging nakabantay si Ate Ruby sa kanyang alaga. Buong pusong ginagampanan ang kanyang pagiging star yeye. Thank you. Sobrang maaasahan talaga to si Ruby. Favorite ka namin. Tingnan naman outfit ba? Mas gusto kita sa akin. Visitors niya, mga fans po niya. Mga fans sila Hazen po. Kapag may taping, nandun din po sila. Siyempre, ang lahat ng pag-aalaga at pag-aasikaso ni Ate Ruby will not be left unnoticed dahil nakikita at ramdam ito ng kanyang celebrity alaga. I call her Ate Ruby, and she's a friend to me. She's always there when I need her. Like a shoulder to cry on, a hand to hold. Lagi siya nandyan, and she's always willing to help kahit yung mga panahon na hindi mo siya tinatawag. She's always there. She was really sa house namin nung nagsimula. And then, I had to get someone else to come, and then she was perfect. Kasi nung dumating siya sa amin, sobrang payat niya. As in, sobrang liit niya. As hindi niya kaya magbuhat ng backpack, yung ganun. Pero now, she's healthier. So, yeah. Masayahin si Miss Yasi at saka talagang ano siya, pampering sa mga kailangan mo. Gano'n siya ka-sensitive, ano ba yung kailangan mo, ano yung gano'n. Kahit hindi mo sinasabi, ibibigay niya. At kahit minsan ayaw mo nang kumain, nawakainin ka talaga niya. Kaya tumataba na po ako. Lahat ng tikim lang sa kanya, sa akin na lahat. Napaka-generous po ni Miss Yasi sa lahat ng tao na nakakasama niya. She always gives po. Ang ganda-ganda ni Ma'am Yasi, no? Actually, kaya nga gusto ko din. Itong dress na to, di ba ang ganda? Bigay niya yan sa akin. Kasi gusto niya, presentable, maganda rin ako. And she likes me to wear this today. Kasi parang day ko daw to. And gusto niya makita talaga na maayos at maganda. Parang katulad ng ginagawa niya sa akin. I could trust her with everything. Wala, all of my stuff, hanggang sa personal bags or kahit wallets, ganyan. Very trusting pa naman ako sa mga kasama. So, kailangan ko talagang manino. Kami po ni Ma'am Yasi, ako, ang feeling ko talaga na hindi talaga parang kasama lang ako na dahil kailangan ako sa trabaho. Parang kailangan po niya talaga ako as yung personal na attachment na parang kapatid, ganyan, kaibigan, minsan pag malungkot, yung sasabihin yung mga, mga sentiments din. Kapag talaga meron kayong magandang samahan ng pagtatrabaho, talagang maganda naman po talaga. Parang hindi nyo feel na masyadong mapagod. Minsan, talagang hindi naman talaga napapagalitan na nabibigyan lang ng parang reminders na sa susunod, ate, kailangan ganito, ganyan. So, yung parang pinapaalala lang niya sa akin. Hindi pwedeng maging ganito. Kasi hindi siya sumisigaw. So, I do not consider is na nagagalit siya. Hindi ko po talaga narinig siyang sumigaw o nagtaray sa'yo, hindi siya sa akin nagtaray. May special talent si Ate Ruby. Matulog ng ganito. Yan. Kasi ayaw, nahihilo siya sa car pag nakahiga. Tapos kapag like taping or whatever, kahit may kama dyan, pipiliin niyang matulog ng ganito. From one activity to another, kung nasaan si Yasi, expect Ate Ruby to be there. And like a dutiful soldier, lagi siyang handa. Hello, Star Yay! Magandang araw po. Nandito po tayo sa loob ng Wild Sounds Studios, sa loob ng Sampaguita Pictures Compound para sa another event or activity ni Yasi Pressman po. Ngayong araw na to para sa dubbing ng pelikula niyang Ang Pagbansang Third Wheel. At tara po, samahan niyo po kami. We have to work. Daming time po.
na maganda kong alaga. O sige. Sige. Ako mag-check muna. Murphy? Eto, inakit ko po yung pagkain ni Yasi para po, pagkatapos niya mag-dubbing, nakaprepare na po yung pagkain niya. Ready ko na po. For dinner or pag nag-snack siya. Fruits, apple, banana. And kapag in between, kapag kailangan niya ng tea, coffee, I also, parang dala-dala ko na rin within this bag. Definitely, no pork. Kasi fats yun eh. So, chicken, vegetable, and fish. Ang po ang kanyang meal. Break time nila. So, dalhan ko muna siya ng water. Saka try ko baka kailangan niya ng juice. Okay? Hi. Need water? What's that? Juice. Hindi mo masyado malamig. Okay lang. Ayan, nandito pala yung mga movies ni Ma'am Yas before. Ayun. With Andre, Girlfriend for Hire. Oh. Talk Back and You're Dead. At, syempre ito. Diary ng Pangit. Ay, tumatawag po si Ma'am Yasi. So, sagutin ko lang, ha? Yes, ma'am. Okay. Sige po. Okay. Okay, bye. Dito na lang po siya magbibihis. So, doon sa another event namin na pupuntahan. Ano po? Joel! Bukas yung car. Kunin ko yung mga gamit ni ma'am. Doon na siya magbibihis. Ito na po yung mga kailangan niya. So, ipe-prepare ko doon. So, pagkatapos po niya mag-dubbing, ready na kami. Bihis, then go. Hi, ma'am. Hi, Ruby Ready Where's na my yung clothes? clothes mo. Ito, hinanda ko na po. Sana kasya sa akin. Ito. Oh my gosh, there, no. Oo nga eh. Let's go! Pizza kami. Bis po kami. Actually, more than just a PA or a yaya, parang nakikita ko very mommy si Ate Ruby sa kay Yasi na, kumain ka na ba? Or yung gano'n, ng asikaso talaga na parang, mom. Ay, napaka-caring. Hindi, kasi may mga, di ba, nababalita na kung ano-anong mga yung masama yung trato sa mga PA, feeling parang slave. Hindi, si Yasi is very anak. Parang yung respect na kahit yung walang pambabastos, wala kang makikita ganun. I think, dependent. Kumbaga, they need each other. Parang may ganong relationships sila. Which na-appreciate ko na natutuwa ako pag nakikita ko sa kanila magkasama. I think meron kasi talaga mutual respect. Kaya siya feeling ko nagwo-work. And nakikita naman siguro talaga ni Ate Ruby, ayan, ni Yasi at ni Ate Ruby kung paano magtrabaho talaga si Yasi at nandun si Ate Ruby para umalalay talaga. Thank you po. We're going. Bye-bye. Ang ilang araw na pagsunod kay Ate Ruby ay kulang pa upang makilala siya ng lubos. Ate Ruby up close when Star Yeye returns. Earlier, nagtimpla po ako ng coffee niya. Pero bago po siya talaga nagko-coffee, kailangan pinaprepare ko yung fiber. Tapos saka yung talagang breakfast niya. OMG. Sorry. Hi, Star Yeye. Nandito po tayo ngayon sa look test ng bagong movie po ni Yasi. Okay, now tapos na po si Ma'am Yasi sa look test niya. So, may next naman kaming gagawin ulit. Press ko naman po. So, kailangan ko nang ibalik ang mga gamit at mag-ready ulit for another work. Nandito po tayo sa standby area. Habang nagpe-prepare po si Yasi, nagme-makeup siya ngayon para sa press con mamaya sa bagong movie niya. Oh.
Okay to. At po, dahil third wheel ka, hag kita at ginawa po rin sa thumbnail yun. Kate Ruby, I love you always, and you know that, how much I trust and value you. Thank you for coming into my life, tsaka ginagawa mong madali at masaya yung buhay ko, and for keeping all my secrets and laughing at my corny jokes. Thank you so much for everything. Huwag ka nang umiyak. Hindi ako iyak. I'm happy. So happy po. Love you. Look out for the people who look out for you. Mahalaga ang loyalty lalo na sa show business. Sabi nga nila, minsan ang kinang daw ay nakakabulag. But for Yasi Pressman, her relationship with Ate Ruby goes beyond what her job requires. Here on Star Yay, we celebrate Ate Ruby's contribution behind Yasi's day-to-day achievements. Please welcome on the show, Ate Ruby Tolentino. Hello. Hello, Ate Ruby. Kamusta ka naman ngayon? Yes. Okay naman po. May tulog? Meron naman. Meron. Siyempre, everyday yata ang taping ni Yasi ngayon, no? Yes. Sobrang busy. Opo. 3 times a week and excluded yung event. So, the whole week meron. Pero before natin pag-usapan yung pag-aalaga mo kay Yasi, pag-usapan muna natin yung pagiging OFW mo. Ate Ruby, gaano ka katagal naging OFW? Mga 9 to 10 years. Wow. 2003 to 2012, Middle East. So, bakit ka nag-decide na bumalik sa Pilipinas? Di kasi biglaan eh. So hindi wala akong idea na ang mother ko pala is very sick. So umuwi ako. Tapos thinking ang father ko din, nauna siyang i-turn sick leave before pa ako nagsusupport ng mga medicines pati sa business namin. So baka hindi ko na makita, sabi ko. So bumalik ako. Oo. So until now, andito pa ulit ako. Ano naman yung mga pagbabago sa life mo noon nung as an OFW at saka ngayon naman dahil nasa showbiz ka na? Kasi sa mundo ng showbiz, ang pagkakaintindi ko, sikat na sikat sila. Parang ang ganda-ganda. Alam kong mahirap, sabi nila, pero parang hindi ako naniniwala. Tapos nung nakapasok ako dito, ayun nga, mas mahirap pa pala yung mga work nila. Dahil hindi na sila nakakatulog, yung mga ganyan, para lang talagang tapusin lahat ng trabaho. Pero ang sarap ng feeling na maging part ka nun. Tapos sabi nga ng anak ko, ay mama, artista na rin ba? Sabi ko, hindi naman. Sa likod lang ako nung artista. Lalo na sikat na sikat siya. Sabi ko, gano'n. Oo, sobrang sikat nga ni Yasi ngayon. Pero gaano kahirap yung schedule? Paano ka nag-a-adjust doon? Nung umpisa kasi, syempre, ang tulog mo, unang-una yung tulog kasi napapack up kami morning na. Nung umpisa okay pa ako parang sige lang. Pero pag 3 araw na parang naging kandila na ako. Hindi na yata ako nakakasagot sa mga tanong niya. Pero nasanay din. At saka meron naman ding routine na kapag may time para mag-nap, tulog ka, ganun. Tapos diskarte na lang na matulog ka. Tapos ngayon nga, meron na ding arrangement na pag napuyat ako, i-relieve ako for a while, ganun. Gaano mo kamahal si Yasi? Love na love ko siya. Kasi unang-una, siya nagpapasweldo sa akin. hindi. Financially speaking, okay. So, tsaka masaya ako makasama sila eh. Masaya ako na nasa pamilya nila ako. At masaya akong mag-serve at tsaka pagsilbihan pa siya. Ano naman, Ate Ruby, yung mga advice mo sa mga PA na katulad mo para magkaroon sila ng magandang relasyon with their celebrity alaga? Siyempre, unang-una, gawin mo yung trabaho mo. Kung ano yung binigay sa'yo para nagkakasundo kayong dalawa. Kasi kahit ano man, unang-una yung pakikisama, tsaka pagpapahalaga, at tsaka yung loyalty nga. So,
mahalin mo yung trabaho mo, mahalin mo yung tao na nagbibigay sa'yo ng oportunidad, lalo't higit pa doon ang ipinapakita sa'yo. Ito na. Ito na yung last question ko. Ano ang qualities ng isang star yeye? Ang Star Yayay, mapagmahal sa trabaho at pahahalagahan at aalagaan ang kanilang mga alaga. Ate Ruby, sino pa yung mga gusto mong pasalamatan? Gusto ko pasalamatan unang-una si God, ang Diyos, sa lahat-lahat. At second, syempre pamilya ko, yung pinanggalingan ko. At si Miss Yasi Pressman, si Sir Ron, si Ron Pressman, ang buong pamilya niya. At ang buong pamilyang ito na nasa showbiz. Lahat-lahat na po kayo, not to mention any names. Maraming salamat. Salamat Ate po sa'yo. Ruby. Salamat. Ito, dahil sa pag-share mo ng time sa amin at pag-share ng story mo, meron kaming simple gift for you. Dahil ikaw ay isang star, yay! Wow! Ayan, para sa'yo. Wow! Awards ko to! Thank you very Thank you po. much. O, yan. Thank you po. Ngayon, dati nanonood ka lang ng mga artista na may award. Ngayon, ikaw na ang may award. Oo nga, hindi ako makapagsiwala. Totoo ba to? Thank you. Ako po si Ruby Tolentino, ang proud star yayay ni Yasi Pressman.